Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Dito ako ngayon sa Villa Flor, Bohol. Sa video na ito, apanood ko sa inyo ang panayam ni Ivan Marina kay Pangulong Bongbong Marcos para sa podcast episode 3. So yun guys, panoorin nyo ito. Simulan ko na po, Mr. President, Yes, with my please. first question on your recent SONA. Okay. Isa ho sa pinakapinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, paimbestigahan ninyo yung mga palpak o di kaya non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes. Okay. That sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Eh, sabi ko, kanukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit, nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit. Mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan na ito. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Okay. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot, yung pag-mention nyo sa SONA, yung flood control projects. Pero in your own words, sir, sabi nyo, alam ng buong madla na may mga kumikickback sa mga government projects. The World Bank puts it at 20%. Yung 20% daw ng annual budget ng Pilipinas na pupunta sa corruption. Yeah. How far are you going to take this, sir? Will this also extend to other projects na hindi mga flood control na posibleng kumikickback din ng mga opisyal ng gobyerno? It has to be evenly applied. Hindi naman maaari, dito lang tayo nag-audit, dito lang tayo naghahanap ng mananagot. Kailangan lahat, kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang, kagaya ng sabi ko, sorry na lang. May calls ho to have a third party conduct this audit, this review of all these projects. Well, wag daw pong DPWH. What's your take on this? Hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi. Kinuha na natin yung listahan. Kaya yung mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. So malalaman ng tao. Yung tiga doon, barangay 1, 2, 3. Sasabi, tiga namin yun. Wala naman kami nakitang ganito. Di isumbong nila. So that applies to anything, to all of the projects that will happen. I'm sure marami magsusumbong dyan. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Number 2,
Lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sasabihin natin, saan napunta yung pondong ito? Saan napunta sa ganyan? Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Kaugnay po nung utos nyo yan na i-audit ito mga projects na ito, sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill that is not in line with your NEP. Yeah. Never mind if you have to resort to a reenacted budget. Sure. Two things, sir. One, this early, Senate President Cheese is saying na hindi pwedeng hindi galawin ng Senado ang budget o ng legislature ang budget. We have the power of the purse. Yes. Ano hong masasabi nyo rito? He's right. Let's remember ko ano yung sinabi ko dun sa suno. Kung hindi alinsunod doon sa plano. Trabaho naman talaga ng Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit trabaho naman namin na magbigay ng plano at humingi ng pondo sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa. At hindi nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang habol namin. But that's the process. The process is the executive, the offices under the executive department make a budget request. It is then transmitted in the NEP to the Congress. Tapos susuriin na ngayon yan. Meron sasabihin, yung mga changes na gano'n. Ang tinutukoy nyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Yung pinakamalaking naging problema, yung foreign assisted project, tinanggal halos lahat ng funding. Kailangan natin ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Yes. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangrakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Secondly, I said there are 2 points related to this question, sir. Are you prepared to reenact a budget? Oh, yes. Hindi na ho siya responsive sa mga plano ng administrasyon ninyo? Well, yes, I'm willing to reenact the budget if that's what we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's Day the hard deadline. I'm sure we will find a way. I'm sure we will find a way. Mr. President, lately, napansin namin, kaming nag-over sa inyo, you have been personally gracing and announcing government efforts that provide immediate relief to Filipinos. Most recent of which, ito hong inanunsyo ninyong zero balance billing sa mga government hospitals, benting bigas for larger population, free or discounted fares sa public transport. Ito ho'y well received as expected. And it appears to be working in your favor dahil pataas po ang inyong mga numbers, trust and approval numbers. Ito ho ba'y paraan to win back people's trust and approval? Ito ang ginagawa ninyo? Hindi ganun ang approach na. We don't work according to surveys, not really. What we do is there a way, pag may nagre-reklamo, sinasabi, mahabang pila sa PhilHealth, pwede natin gawin para mas maginhawa. Yung mga seniors na kailangan tulungan natin, o sige, bigyan natin ng diskwento dun sa mga tren. Tapos yung commuters, kasi araw-araw yan eh. So, anything that we can do to make things easier, kahit na hindi discount, yung digitalization nga sa PhilHealth para hindi ora-oradang nakapila ang tao para makapag-claim lamang. So, all of these things are being done because we have many big plans, malaking proyekto na ginagawa natin na it will take matagal pa yan, nasisimulan pa lang, matatagalan pa yan. Ngunit there are many things that we can do that affect people's lives and help people's lives, make it more easy, cheaper, easier, more convenient, save time, all of those things that are valuable to all of us. Pagka meron kami nakitang ginagawa, yun ang ginagawa namin. It's not really to try and do anything. The other thing is that hindi sapat yung aming pagbalita sa tao kung ano yung mga bagong serbisyo na nalaan na. Kaya ngayon, sinasabi namin, and it's important na nandoon ako because when the president goes, it highlights whatever that is. Like today, we started the Bayanihan Estero program, which is cleaning up the esteros. Ngayon, nandun ako,
Siyempre, lalabas sa news yan, lalabas sa dyaryo. Alam ng tao na may ganun. So, they can volunteer, they can help in any way that they can. That kind of thing. Or, may pasyente wants to go to the hospital. Ngayon, alam na nila. Ngayon, dati hindi nila, paano ba yung PhilHealth na yan? Yes. Ano ba yung mga, ano? Ngayon, alam na nila. Kaya hindi na sila mag-hesitate na pupunta. How do you respond to observations that ito raw ay mga short-term band-aid o papogi? But hindi raw ho ito, they do not really provide meaningful improvement in people's lives. Well, ask the student who now pays 50% less for his pamasahe. Ask the patient who now is willing to go under a kidney transplant because yung gamot na inaalala niya hindi niya mabibili pagka nagpa-transplant siya. Maraming gamot yan medyo mahal pa. Libre na. Hindi na siya pupuntahan na siya, itutuloy na niya. Those are the problems. Yes. And we are slowly solving them. Halimbawa ho yung sa bigas, halimbawa. Instead of subsidizing, bakit hindi pababain ang farm inputs or make it easier for farmers to produce more para mapababa, things like that. Yung mga ganong observations. And that is why we have, in the last planting seasons, have recorded all bumper crops pataas ng pataas because inayos nga natin ang production. Ang katotohanan, gamitin na natin yung bigas bilang halimbawa. Yung 20 piso, ngayon lang namin nagawa dahil ang daming munang kailangan ayusin. Kailangan bawasan yung smuggling. Kailangan isara yung mga warehouse na nag-hoarding. Kailangan magbigyan tayo ng makinarya para sa farmers. Kailangan magbigay nga tayo ng tulong sa mga farmers. Kailangan natin maibigay yung CLOA para dun sa agrarian reform. Hindi pa nagawa nung bago kaming upo, wala pa lahat yan. So, sa nakaraang 3 taon, ginagawa na ngayon namin. Ngayon may kakayahan na tayo. But we're still heavily subsidizing the benting bigas. It should not be that heavily subsidized. In fact, Liliit pong subsidy in the coming it should come habang yung production natin gumaganda. Bababa ng bababa yan. Okay. But we got to naabot na natin yung punto na masabi natin, kaya na natin ito. We can afford it. We can afford the subsidy. And as the subsidy becomes less and less, mas magiging malaki ang coverage ng 20 pesos. Ito, nabanggit natin yung zero balance billing kanina. Itong benting bigas. Marami din ho kayo mga binanggit sa zona ninyo na pangako that you intend to do in the next 3 years of your term. New classrooms, bulilit centers, all other projects. Sure. Tanong po ng tao, Mr. President, may pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Yung perang nakalaan para sa classroom, ginamit talaga sa classroom. Hindi nakalagay dun 2 classroom, ginawa lang 1 classroom. Binulsa na yung natira. Yung mga ganong klase. Pag talagang mahigpit tayo at tama ang gamit ng ating pondo, meron tayo. Uutangin ba natin ang pantusto sa mga proyekto? Because right now, 17.2 trillion, to many Filipinos, normal naman po may utang sa mga tao, but the number 17 trillion is staggering at nakakatakot. Yeah, but even if you look at any, the sari-sari store, isang negosyo, isang maliit na negosyo, may utang din. Pero may kinikita. Tapos yung utang na yun, ginagamit pang investment para palakihin ang negosyo, para pagandahin yung whatever, restaurant or sari-sari, whatever it is. Huwag natin tinitignan yun lang, trillion. As an absolute number. It's not an absolute number. Like any corporation, may balance sheet yan. The balance sheet has assets and liabilities. Pag tinitignan lamang yung utang, tinitignan lang yung liabilities. Tignan niyo yung asset. Nadadagdagan yung asset natin. Nadadagdagan yung training natin na ibibigay sa ako, pinakamalaking asset natin, Pilipino, yung manggagawang Pilipino. So yung utang na yun, gagamitin mo naman para pang-training doon sa tao yun. Anong balik nun? Ang balik nun in employment. Yes. At saka employment sa magandang trabaho, hindi yung mga basta-basta na trabaho. Ito yung talagang maganda. Tama rin po ba na ang pag-manage natin sa national debt
is contingent on how we are able to combat corruption. Nabanggit nyo kanina kasi, umuutang tayo at ninanakaw lang nila. Yeah. Kung mapigilan po natin yun, mapapababa utang ng Pilipinas. Dahan-dahan, mapapababa natin yan. Slowly, we'll bring it down. Kahapon ho, nag-anunsyo ang SSS na magkakaroon ng Oo. dagdag sa Yeah. pensyon. Ang sabi po ng SSS, it will not necessitate additional contributions, but it will slightly shorten the fund life of SSS. How will this work, sir? Well, that's fine. Because the SSS is growing anyway. Our population is growing. Our working population is growing. So yun ang bawi dun. It will continue to grow. In fact, in our estimation, SSS, in terms of its fund, is growing at such a rate that it will be bigger than GSIS soon. Ito naman ho mga projects natin related to public transportation. Yan, halimbawa, pagbibigay ng pagpapaunlad ng ating train systems, mga rails, the EDSA busway, pagpapa-improve ng operations, ng service. Is this a signal of our broader national transport policy na gusto ho natin maging commuter-centric na tayo at hindi na car-centric masyado? Wala na, I think, yung tawag mo, car-centric. We've taken it as far as we can. And we've seen examples around the world. Yung mga lugar na talagang sumobra ng traffic dahil lahat ng tao, walang public transport, walang bus, walang tren, walang subway. Eh, siyempre, lahat kailangan bumili ng sasakyan. Bibili ng motor, bibili ng auto. Kaya nagkaka-traffic ng husto. So that's why we are continuing to make it more efficient. We are continuing to add assets as we do. Not just additional lines, which of course we are doing, pero pati na yung rehabilitate nung tinatawag na Dalian cars na hindi nagamit ng gaano katagal mula nung nabili. 10 years old already. Hindi pa nagamit. Ngayon pa lamang nagagamit, inayos-ayos, pwede naman palang i-modify para magamit dito sa Pilipinas. So that will be added capacity. Pati mga kalsada, ginagawa natin. Ngayon lang tayo magkakaroon na tayo ng subway. Ngayon pa lang, this is the first time that we have a subway here in the Philippines. These are solutions so that life will be a little easier, so that life will be more convenient, going to work. Ang usually sa planning, dapat ang commute should not be more going to work at saka pag-uwi. Dapat hindi yung one way hindi dapat lumampas sa 1 oras. That's the goal. Nung nilaunch yung eGov super app sa San Juan, you were encouraging even the seniors, Yes. your fellow seniors, Yes. na Ikaw naman. madali lang. Madali lang ikanin nyo. Madali lang talaga. It's easy to navigate. Why the push? Kapansin-pansin po yung push ninyo, even yung mga halimbawa, serbisyo ng PhilHealth, naka-link na siya na dapat naka-register ka sa eGov app. Why the push? Because that's the only way to do it. You cannot operate in 2025 na kinakamay-kamay mong forms, pupunta ka sa opisina, you take 3 days, 3 araw, kasi akala mo tapos na yung dokumento mo, hindi, may kulang pa ito, pumunta ka doon, tapos lalapit na yung fixer sa'yo, the whole experience, the whole bad experience. So, that doesn't work anymore. And if we are to compete as a country, as an economy, kailangan natin makipagsabayan. And look at China, how digitalized China is. We have to be at that level. You look at Singapore. Look at Korea. Yes. Ito yung mga karatig bansa natin. These are the people we do business with. So to be able to do business with them properly, we need to digitalize. But digitalization is not only for business, for education. It's absolutely imperative now that children know how to use a computer, they know how to use the internet, and they know how to do work on the internet. Hindi na pwedeng hindi. It's not an option anymore. And are you satisfied with eGov, the app? Yes. Do you actually use it for actual transactions? Sure. Kasi halimbawa, may mga, dati may hotline tayo, tawag kayo, pero walang sumasagot. Yun, mga ganun. Ito ba? Ito hong eGov, pwede nyo ba itaya yung pangalan ninyo, gamitin nyo, it works? Because unang-una, sinasabi, walang sumasagot doon sa telepono. Wala nang tao talaga. Wala nang tao. You don't talk to a person. You just do the entire, lahat ng gagawin mo
digitally. I made sure while nung sinusulat pa yung code dyan, ang test ko lagi, ang sinasabi ko, kailangan isimple ninyo. Kailangan napakadali. So, tumingin kami, we did a little study. There are 89 million Filipino Facebook users. So, sabi ko, dapat yung app natin, yung eGov app natin, kung kaya mo mag-Facebook, kaya mo mag-eGov app. So, hindi na kailangan masyadong turuan. What is now, ang kailangan lang natin gawin ngayon ay ipaalam sa tao na may ganito. Huwag na kayong pupunta sa opisina. Yung mga nakakatanda, yung mga hindi masyadong sanay sa computer, kahit na grade school, alam na nilang gawin yan. So, ang naiisip ko halimbawa, this farmer from Tarlac, for example, or Pangasinan, na walang access siguro sa internet o walang access sa mga smartphones. Paano kaya sila? Matututo sila because tuturuan sila. We will have to educate our people. But again, 89 million, that's a good majority already of Filipinos who can. Halimbawa, may magsasaka, hindi talaga walang pagkateki. Yung anak niya, kaya niya turuan. Kaya siyang turuan. But they have to know that it is available. So far, na pag-uusapan ho natin yung mga nabanggit niyo sa SONA. Punta ako dun sa hindi niyo nabanggit. May mga lawmakers po and advocacy groups who have been urging stricter regulation or even a total ban on online gambling platforms. Andyan ho yung issue ng addiction, financial ruin among the vulnerable sector. Why was the issue of online gambling not included in your SONA? Because we still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. And to this end, I have already started to organize to convene a conference of those who are all the stakeholders. We are talking about marami tayong naririnig from the CBCP. So, sama natin sila, mga pare, mga obispo. The parents, of course, are stakeholders here kasi victimized demographic ang mga kabataan. Tapos, we have to talk to the people who will, kung magre-regulate tayo, who will be doing the regulation. The first effect of banning it fully is to put it underground. And then we have no control. Yan talagang wala na tayong regulation. That was the same argument in banning pogos. Ganon din po yung mga pinapalutang na argument nun. What makes this different? Because this is not a criminal enterprise. The pogo itself, walang problema. May mga lisensyado. At saka yung kung meron online gaming, sige, mag-online gaming. Wala namang pera mapasok dito sa Pilipinas, nandiyan sa labas lahat. Okay, so no problem. Sinabayan ba naman ng human trafficking, ng credit card scam, na kung ano-ano na nangyayari, di ba? Yun ang naging problema. Yun ang naging problema, the illegal part of it. Which I'm glad you asked that question because it brings us to the same situation with online gambling in general. Because we have with online gambling in general, what is the problem we're trying to solve? What we're trying to solve is that hindi malubog sa utang ang wala namang kaya, pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututo magsugal. Let's focus on that. Paano natin patitigilin yan? These are the things that we are going to examine and we will come up with a plan to make sure that we address the problem. The problem is not online gambling. The problem are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Medyo restrained ho yung naging banggit ninyo sa West Philippine Sea. If we are going to compare it in 2022, you said, not an inch of our territory will be abandoned. 2024, you said, the WPS is ours and will remain ours. Ito hong huli ninyong SONA, sinabi ninyo, we are a friend to all and an enemy to none. What prompted this shift in tone? There is no shift in tone. My first interview, tinanong ako, anong foreign policy natin lalo na sa China? And that was my answer. Hindi naman nagbabago because continuing to defend strongly our territory is not mutually exclusive from being a friend to all and an enemy of none. Wala naman talaga tayong kinakalaban eh. Lahat naman kinakaibigan natin.
Pero, ipagtatanggol natin ang soberanya ng Pilipinas, ipagtatanggol natin ang teritoryo ng Pilipinas. You can do both. You don't have to choose one or the other. So, ganyan ang ating position. You've always emphasized the importance of establishing a binding code of conduct in the South China Sea. Yes. Mag-host ho tayo ng ASEAN next year. Do you think we can take a bigger and more concrete steps to advance the conclusion of a binding code of conduct? We will certainly try because it is very, very important. Pagka nagkaroon ng ganyan, magiging maliwanag kung ano yung rules sa lahat, hindi lamang sa atin. Lahat ng nakapaligid sa South China Sea, lahat yan, sasabihin natin, wala nang ganito, wala nang ganyan, wala nang banggaan, wala nang magtatayo ng bagong island, wala nang gagawa nito, which was the original code of conduct. Something like that made it very, very clear what is expected of each country, each signatory country. Yeah, and that will make things a bit easier. Kasi hindi ka nag-aalangan na baka may mangyari, anong mangyayari. Hindi na pwedeng mangyari yan. Dahil pumayag nagpirmahan na tayo, nag-agree na tayo na hindi natin gagawin yan. So that's why it is very, very important. And it's very important to the Philippines because ang pinakamainit na lugar sa West Philippine Sea ay dito sa banda sa atin. Kaya mahalaga sa atin na magkaroon tayo ng code of conduct. Idagdag ko na rin ho siguro itong nakikita ko rin naririnig ko na tanong even personally or on social media and all sa mga maliliit na usap-usapan, dinadaan ho natin sa diplomacy, dinadaan natin sa usapan. Pero yung China, dangerous maneuvers, water cannon, Philippines files a protest, repeat. Ano ho kaya ang magbabago? Ano ho kaya ang pwedeng gawin pa para mas ma-assert ang karapatan ng Pilipinas sa region? We can only control what we do. We cannot control what other countries do. But we keep our lines of communication. Once the lines of communication are closed, then there is no room for improvement. That's why we keep the lines of communication open. Even kung minsan sinasabi it's useless, bakit pa, wala namang nangyayari, we have to keep on trying. We have to keep those lines of communication open. Hindi mo pwedeng isara na lang na ganun. Pagka ginawa mo yun, mas lalala ang sitwasyon. The Philippines is prepared to host ASEAN in 2026, Mr. President. What kind of Philippines do you want our neighbors to see and appreciate? I want them to see the Philippines as it is. I'm so proud of the Philippines. It doesn't need, the expression in English is gilding the lily. Pinapaganda mo na magandang-maganda na eh. Hindi mo naman kailangan ipaganda pa ang Pilipinas, basta ipakita mo eh. Makikita nila ang sisipag ng Pilipino, ang babait ng Pilipino, ang ganda-ganda ng Pilipinas. Marami tayong ginagawa na magkakaroon para papatibayin pa ang ating mga foreign relations sa iba't ibang bansa. What I really want to show is that the Philippines has now come together. A kind of social pact with each other na magtutulungan na tayo dahil naman tama naman ang tinutunguhan natin. And that's the most important thing. Mr. President, second half na po kayo ng administrasyon ninyo. And you said you wanted things done and done fast. Yes. Are you still optimistic that you are going to accomplish what you set out to accomplish by the end of your term? 6 years it goes very quickly. And considering that we were still coming out of the pandemic in 2022, the initial work that we did was really to change the systems in government, to change the investment profile of the Philippines, to change. So these are very fundamental, very basic changes that take a little time. Dahil a bureaucracy is the biggest employer. Parang parang yung tanker. Para lumikot, it takes 12 kilometers, di ba, bago liliko yung tanker dahil napakalaki. Ganyan ang gobyerno. Bago umurong yan, bago umikot yan, napakatagal, napakabagal. That's why I keep talking, kailangan bilisan na ninyo. Dahil kung hindi natin gawin to, baka hindi na magawa. So that's what we if there's one project na gusto nyong matapos bago matapos ang term nyo, just one. Education. Yung aking sinabi sa SONA, na ang bawat pamilyang Pilipino, merong college graduate o merong nag-graduate sa TESDA. Bawat pamilyang Pilipino. Yun para sa akin. Pag nagawa natin to, successful yun. And that is doable in the next 3 years, you think? I think so. I think it is doable. Kung tutuusin mo naman,
lahat naman ng ginagawa tayo, maglalagay tayo ng trend, maglalagay tayo ng ayusin natin yung sistema. Pag hindi magandang training, hindi magandang edukasyon ng mga Pilipino, hindi man sila makakapag-compete. Hindi ba in the labor market? Wala rin silang walang advantage lahat ng ating ginawa. Kaya ang punot dulo talaga nila education. Our greatest resource is our people. Our greatest resource is the human capital of the Philippines. You don't have to look at figures. Just talk to foreigners where the Philippines are in their country and what they think of Filipinos and how highly they think of Filipinos. That's all you need to hear. And what are we doing? We should not waste that. We should not waste that. In many industries around the world, if all else being equal, kung pantay-pantay lang lahat, Pilipino yung kukunin ko. Mas gusto ko Pilipino. For me, that is the most important part of all this development that we are doing. Never mind the physical development, that's also important. But the most important is the human development. And that's why education is, for me, will be the gauge of success of this administration. Mr. President, thank you very much for the opportunity. Thank you. I hope this is not the last time. I am sure it will not be. Thank you. Salamat. Salamat po. So yun guys, dito pa rin tayo sa Villa Perlobok Bohol. Inyo napanood ang podcast episode 3 ni Pangulong Bongbong Marcos, interview ni Ivan Marina kay Pangulong Bongbong Marcos. So yun guys, kung gusto niyo yung video na ito, please like, share, subscribe, and click the bell icon para updated kayo sa mga videos i-upload ko pa. Bye!